Ipinaliwanag ni ACO Bicol Party List Representative Alfredo Garbin na matagal nang may iniindang sakit sa puso sa Representative Saldico bago pa man pumutok ang issue ng umano'y anomalya sa mga flood control projects. Giit ni Garbin, walang katotohanan ang mga paratang na umuiwas sa investigasyon ng Kongreso ang kanyang kapartido. Anya, matapos ang pagbibitiw ni Ko bilang chairman ng House Committee on Appropriations, mas madalas na itong bumiyahe sa ibang bansa upang sumailalim sa gamutan at regular na magpa-check up. Dagdag pa ng mambabatas, matagal ng prioridad ni Ko ang pagpapagamot sa kanyang kondisyon upang mapanatili ang kanyang kalusugan habang patuloy na nagsisilbi sa publiko. Ipinagtanggol din ni Garbin si Ko laban sa mga aligasyon na may kaugnayan sa umano'y anomalya sa flood control projects kung saan matatandaan nitong Martes sinabi ni Navotas Representative Tobias Tiangco na ang ilang party list groups na umano'y konektado kay Ko ay nakatanggap ng 4 na bilyong alokasyon mula sa DPWH bukod pa sa tinatayang 13 bilyon na direktang inilaan sa pangalan mismo ni Ko. Git ni Garbin na hindi dapat si Ko ang itinuturo bilang sentro ng investigasyon, sa halip tinukoy nito na ang dalawang kontraktor na nasangkot sa mga tinagurang ghost projects, ang Sims Construction, Trading at St. Timothy, ay parehong nagsasagawa rin ng mga flood control projects sa Navotas na distrito ni Tiangco. Pagpapatuloy pa ni Garbin, batay sa record ng 2025 national budget, nakapagtala si Tiangco ng 529 million na budget insertions kung saan 350 million ang inilaan para sa isang flood control project na napunta rin sa parehong mga kontraktor. Binigyang diin ni Garbin na tradisyon sa Kamara ang hindi paggamit ng mga kapwa mambabatas bilang resource speakers sa mga pangdinig. Anya, hindi makatarungan na singled out si Ko habang mayroong parehong kontraktor na konektado sa proyekto sa distrito ng kanyang kritiko. Nananawagan si Garbin na ang focus ng investigasyon ay dapat ilaan sa mga kontraktor na sangkot sa ghost projects at hindi sa mga mambabatas na nagre-rekomenda lamang ng pondo para sa kanilang distrito o organisasyon. Nasa Amerika po siya, una dahil naghatid siya ng kanyang anak. Nag-aaral kasi sa isang universidad doon. Pangalawa, in time din sa kanyang extensive check-up sa US. Iyan po ang on record. Meron ding travel authority from the House of Representatives. When he resigned from the Committee of Appropriations, palagi na siyang nasa abroad sa kadahilanang ng meron siyang heart ailment. Palagi siyang nagpapacheck up. Sabi ng doktor niya, medyo irregular ito, 90-60, I think you have to undergo other several procedures pa. The call for investigation ay para sa mga maanumalyang kontrata, lalong-lalo na yung mga ghost projects doon sa Bulacan. Nagtataka nga rin ako kay Toby Tiangco dahil nandoon ang dalawang kontraktor na involved sa ghost project na kontraktor niya rin sa Navotas, yung Sims Construction, Trading at St. Timothy na gumagawa ng flood control niya. Sana doon na lang siya tumutok at iniimbestigahan ang sarili. Ang ginagawa na project na iyon ay part of his insertion sa 2025 awarded to Sims Trading at St. Timothy. May insertion din siya sa 2025 na sobra sa kalahating bilyon. Ang flood control ay abot sa 350 million plus. If he is after for those all insertions, edi imbestigahan muna niya ang sarili niya. Yung insertion niya na ipinasok niya sa 2025, ang dalawang taker doon ay nai-involve sa mga maanumalyang ghost project. Imbestigahan niya sarili niya muna bago ang TRICOM. Kasi yung TRICOM naman, according to proper courtesy sa mga House members, yun po ang iniingatan natin. That's a long-standing tradition na huwag mong imbestigahan o as much as possible, huwag mong gawing resource speaker ang sarili mo. Hindi ko naman sinasabing may anomalya, but it should have been a red flag. If he is all for transparency and accountability, bakit hindi niya pinansin ang presence ng dalawang contractors sa kanyang distrito na gumagawa ng kanyang flood control?